Kumusta mga ka-farmers? Chickboy Farming para sa ating mga alagang manok at baboy. This is day 32 mga ka-farmers at tuloy natin harvest Harvest ulit tayo mamayang madaling araw. Ang harvest natin sa ating day 1. Day 31. Nakapag-harvest tayo ng 33 na piraso. All orders lang yan mga ka-farmers. Wala tayong nailako. Balak natin ilako kaya lang na orders tanan. Hindi pa rin tayo nakapag-try na maglako. Ngayon this time around, hindi tayo kumuha ng maraming orders kasi gusto natin mag-try na maglako. Kaya kung ilan makakatay mamaya, ilalako natin lahat. At nagtabi na tayo rito ng 30 piraso. Ito ang candidate natin for harvest. 30 piraso ito. Malalaki na ang mga ka-farmers. Mahigit na 2 kilo ang mga to. 2.2 and 2.3. Yan ang mga manok natin ngayon kasi 32 days na siya. So yun ang timbang talaga niya. 2.3 2.2 so ito ang natin. Third box. Second box pala. Ito ang third box. Ayan. At ito ang ating fourth box. Ayan mga ka-farmers. Ayan sila. Ayan mga alaga natin mga ka-farmers. 4 boxes. 50 per box. For 200 heads. Ang na-harvest pala natin ay 33 heads. So, marami pa to mga ka-farmers. 150 pa mahigit ang ating for harvest. At gusto nating matry na maglako. Gusto talaga nila matry maglako. At tingnan natin. Pwede na natin itry lahat ng bagay at mapag-aralan kung ano ang maganda gawin for the next harvest. Sa next na tong hulog. Dito sa day 32, wala naman tayong ginagawa. Kundi pakain nila lang ng finisher. Yan ang pagkain nila. Maintaining food. Finisher na lang. Ang gamit natin finisher is Pelmeco. 1,870 ang isang sako. That is for 50 kilos. Ang laman ng isang sako. At ang painumin natin ay puro tubig na lang. Wala nang halo. That is preparation for harvest. Ginawa natin yan puro tubig para maganda talaga ang kanilang karne. Maganda ang hibla ng kanilang karne. Maganda ang laman. Walang spot-spot na dilaw ang laman nila. I-try nyo mga ka-farmers na puro tubig na lang 18 days pataas hanggang harvest. Puro tubig lang ang painom. And then bago mag-harvest, wag natin kalimutan na ilaming sila ng 8 to 12 hours. Meaning, puro tubig lang ang ibibigay. Wala nang feeds. Wala nang pagkain. That is prior to harvest. Bago harvestin, isi-separate sila. Then puro tubig na lang ang ibibigay sa kanila. Wala nang pagkain. So mamaya ang alas 8, itong box na to, tatanggalin na to ng pagkain. At tubig na lang puro ang ibibigay sa kanila mga ka-farmers. Ayan Yan update natin day 32. Tuloy-tuloy lang ang harvest natin hanggang maubos ito. At okay lang kung ilan ang abutin ng ating manok kasi ilalako naman natin. Yan talaga plano natin. Gusto nating matry ang maglako ng manok. Gusto natin itry. Gusto nung masubukan para malalaman natin kung ano mas maganda. Ibagsak sa mga komersyal, mga negosyante, or ilako. Ano ang mas magandang gawin. At ginawa rin natin maglako sa mga karatig na barangay upang makilala tayo rito. Upang malalaman nila na may manok tayo para pwede na silang magpunta for retail selling. Mas maganda rin kasi ang kitaan sa retail mga ka-farmers kaysa ibabagsak mo, which is babaratin ka lang din ng mga negosyante. Mas maganda pag retail, babaan lang natin ng 10 piso kung ano ang presyo ng palengke. Yan ating retail price. At marami nang kukuha sa'yo.
Kasi mas mababa ka ng 10 piso and presko pang manok mo, ano ba? Hindi pa dumaan na pagka frozen. So, yan ang ating advantages, no? Kung naglako. Ang maganda lang, mahalaga lang ay makilala tayo. At yun ang gagawin natin. Magpakilala tayo. Kung hindi tayo maglako, hindi tayo makilala. So, kailangan try natin maglako. Alright, yan ang update natin mga ka-farmers sa day 32. Average weight natin sa 2.2, 2.3 natin mga manok. And then, nag-prepare tayo for harvest mamaya madaling araw 30 heads, ano. Yan lang gagawin natin. Alright, hanggang sa muli. Sana patuloy kayong sumaybay-bye. Chick Boy Farming. Adios.